Hello! Good morning naman mga kamis. Panibagong araw, panibagong video. Bago tayo magsimula, itong video na ito ay patungkol dito sa nangyaring vehicular accident dito sa aming lugar. Gawan lang natin ng maikling pag-uusap. Okay, so tingnan lang natin yung mga kakulangan ng bawat panig. So, ano tayo dito? Titimbangin natin yung both parties na involved dito sa vehicular accident. By the way, itong vehicular accident na ito ay nangyari dito sa lugar sa Tabacos City. Meron pong balita, masamang balita, malungkot na balita, na yung driver po ng motor na involved dito ay binawian na po ng buhay. So, malungkot po yung balita para sa atin. Kami po, ang iyong lingkod po, Kamis Vlogs, ay nagpapaabot ng pakikiramay po sa pamilya po nitong driver ng motor na na-aksidente. Condolences po sa buong pamilya. Okay po? So, let's go. Tingnan lang natin yung kuha ng CCTV. Okay, so before tayo proceed, baka naman po meron pa po dyan sa inyong hindi po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Please do subscribe po and hit the notification bell para updated po kayo sa ating mga susunod pang video na i-upload dito sa YouTube channel natin. Thank you! Tara, umpisahan na natin to. Panuorin natin yung kuha ng CCTV. And then after that, magbibigay tayo ng opinion lang po natin. Titimbangin natin yung bawat panig dito. Wala tayo ditong pinapanigan. So, bibigay ko lang yung mga hints at mga dapat at hindi dapat gawin dito. Okay? Let's go. Wow. Lakas nun. Grabe. Okay. Okay. Slow motion natin. Yan. Post natin dito. Okay. Kung titingnan natin, ito po yung truck. At itong truck na to ay papasok dito sa gasoline station. Gasoline station kasi itong part na to. So, papasok dyan yung truck. At kung titingnan natin, nag-attempt itong motorsiklo na mag-overtake sa truck. Okay? Kasi nga, yung truck siguro ay naka-signal light na going right. Okay? So, yung tendency ng motorsiklo ay, syempre, pag nakita mo na yung nasa unahan mo magto-turn right, mag-a-attempt ka talagang kakaliwa o overtake. Kung makikita natin dito, malayo pa yung motor, hindi naman siya bigla ang nag-overtake coming from the backside ng truck. So, ibig sabihin, may distansya siya sa truck. Ikita naman sa video, ito yung ilaw niya, oh. Nakapasok na siya dito sa solid lane. Mamaya, pag-usapan natin ang tungkol sa solid lane. Pumasok na siya, play natin. Ayan, paunti-unti nang kumakanan yung truck. At yung motor, nakapasok na talaga siya dito sa white lane. Kitang-kita naman sa liwanag. And then, pagdating niya dito sa may, ayan, kita niya yan? Dito siya nag-umpisa at pumasok siya hanggang dito. Kaso ang problema, pagdating niya dito, hindi niya na kinaya na makabalik sa linya niya at inabutan siya ng sasakyan o ng kotse. And then, ito na nga, nangyari na yung napakasakit at napakamadugong aksidente. Pag-usapan natin doon. Doon sa part ng motorsiklo, which is, I know, commonly na iisipin ng ibang tao, mali yung motorsiklo. Tama naman yung iniisip nila. Mali talaga yung ginawa nitong motor rider natin, yung driver ng motorsiklo. Pero kung titingnan natin doon sa pag-overtake niya, sinabi ko kanina, meron siyang distance, appropriate distance mula doon sa likod ng truck. Okay? Nakita niyo yan, ano? I-slow mo niyo yung video, makikita niyo yan. So, meron siyang appropriate distance and nakapasok na siya doon sa solid lane. And apparently, meron po siyang headlight. Ngayon, alam natin na mali yung pag-o-overtake niya. Mali talaga yung ginawa niyang overtaking. Pero dito papasok, sa part ng driver ng kotse, dito papasok yung tinatawag nating defensive driving. Ano ba yung defensive driving? Nagkakaroon ng defensive driving kapag merong paparating na aksidente at ito yung part ng driver na iiwas siya sa pwedeng maging mangyaring aksidente. Yun yung tinatawag na defensive driving. Lahat ng driver ay dapat merong ganito. Kasi hindi naman ang daan, hindi naman yan it's a matter of kung sino yung tama, sino yung mali. Ang isipin lang natin lagi, yung safety natin at kung hanggat kaya nating umiwas sa aksidente at may paraan para iwasan ito, iwasan po natin. Huwag tayong makipagmatigasan sa daan kasi isipin natin, ang buhay ng tao ay iisa lamang. Sa part ng driver ng kotse, I don't know if baka talagang hindi niya talaga na nakita yung motorsiklo na paparating.
meron pa sanang time na ikabig niya ng konti yung sasakyan going to the right. Kasi kung titingnan natin, lahat naman siguro nakita to na yung sasakyan, yung kotse ay hindi naman ganun kabilis yung takbo niya. Tama? Hindi siya overspeeding. Sakto lang yung takbo ng kotse. So, there is a way, there is a second or konting panahon para lang ikabig niya ng konti pakanan at makalusot yung nag-overtake na motorsiklo. So, sa ganung paraan, dun pumasok yung defensive driving. Kung yun yung nangyari, walang mangyayaring banggaan at walang mamamatay. So, ang sa atin dito, hindi natin sinisisi yung both parties kasi ang aksidente ay aksidente. Walang sino man ang gusto ng aksidente. Yun yung dapat o yung mas maganda sanang nangyari. Pero unfortunately, ganito yung nangyari, nagkaroon ng aksidente. So, pinapaubayan natin ito sa mga kapulisan, sa mga investigator kung ano yung gagawin nila ditong hakbang. Using the video, pag-usapan na din natin para ito sa ating mga kaibigan na kapwa ko motorista, kapwa ko driver. Pag-usapan natin ang may kinalaman dito sa mga road marking. So, parang information dissemination na din ito. Ano? Punta tayo doon. Can I overtake on white solid lines on the road? Ito pong data na ito ay legit kasi galing po ito sa ltoportal.ph. So, pwede nyo rin pong i-check online. Sabi dyan, pwede ba kaming mag-overtake sa white solid lines? Okay. Ang answer po dyan ng LTO, the answer is no. So, mali doon yung driver ng motorsiklo. You should not overtake on solid white line. In the Philippines, solid white lines are used to separate traffic flows in opposite direction or to delineate lanes traveling in the same direction. These lines indicates that drivers should stay within their lanes and avoid crossing into oncoming traffic or making sudden lane changes. Klaro yon. Kasi nga, ang overtaking daw sa solid white lanes ay very hazardous. Okay? Isipin natin, napaka-delikado. Ganun po yon. Ito po yung makikita natin dito, yung picture ng mga road markings na makikita natin, commonly nating nakikita sa daan. So, meron tayo dito, double solid white lane, single white lane, and broken white lane. White line. And then meron din, opposite po ng white, merong yellow. Yellow, double solid, single yellow line, broken yellow line, ayan. And then broken and solid yellow line. Nalilito kasi yung mga iba nating motorista. Ano ba yung pagkakaiba niyang puti tsaka yung yellow? Yung white, yun yung common na makikita natin sa mga kalsada natin na mga guhit. Mula nung pinanganak tayo, mula nung dumaan tayo sa kalsada, ito na yung palagi nating nakikita. Sa white line daw, double solid white lines, overtaking and crossing is prohibited. Bawal po mag-overtake, bawal mag-cross. Kung sakaling yung bahay nyo ay nasa tapat po o nasa kabilang side at dun kayo papasok ng sasakyan, wag na wag po kayo dyan dadaan. Hanapin nyo po yung pinakamalapit na U-turn slot at dun po kayo mag-U-turn or mag-maneuver ng inyong sasakyan. At kapag pabalik na po kayo, that's the time na pwede na po kayong pumasok sa bahay nyo or any establishment na pupuntahan ninyo. Single solid white line, overtaking daw is prohibited. Bawal pa rin mag-overtake. But crossing is allowed. Ibig sabihin, kung yun yung bahay nyo nasa kabila, ibig sabihin, pwede kayo dyan mag-cross. Or kung pupunta kayo sa 7-Eleven, nasa kabilang linya, pwede kayong mag-cross dyan. Okay? Hindi nyo na kailangan maghanap ng U-turn slot para lang makapunta kayo sa pupuntahan ninyo. So, broken white line, changing lane is allowed. Pwedeng mag-overtake, pwedeng magpalit ng linya. Ganun lang po yun. Ang double solid yellow lines ay the same with white line. Okay? Ito yung nagiging confused tayo. Yung white po tsaka yung yellow, pareho lang yung pinagbabawal sa kanila at yung pwedeng gawin. Magkaiba lang sila sa kulay. Overtaking and crossing is prohibited, just the same with the double solid white line. Itong single solid yellow line, the same with single white line. Overtaking is prohibited but crossing is allowed. Broken yellow line, changing lane is allowed. Dito naman, sa may broken and may solid yellow line, ibig sabihin, itong nasa part ng solid, itong kulay green na sasakyan na to, itong nasa part ng solid line, hindi po siya pwede mag-overtake. Prohibited po siya mag-overtake. But, ito pong color yellow na sasakyan na nasa side ng broken yellow line, ay pwede po siyang mag-over. Ito pong green, bawal. Yung yellow,
pwede. Okay po, naintindihan? Alright, sige. Now, bakit meron pa pong may puti at saka may yellow? Ako din dati, nalilito din ako nito. At sabi ko, bakit, pwede naman palang white, bakit may yellow pa? Mostly, kung titingnan natin yung mga kapwa ko driver, tinitingnan natin, yung yellow line, palagi natin siyang nakikita saan? Malapit po sa mga, o nasa gitna yan ng mga bridge o yung mga tulay sa daan. Diyan po natin sila commonly na nakikita. Kasi talagang pinagbabawal, strictly prohibited yung overtaking pag nasa tulay po tayo. And then, ang yellow line po ay ginagamit po ito to divide the two traffic. Ibig sabihin, southbound and northbound, ito yung nasa gitna na guhit para malaman natin kung hanggang saan lang tayo pwedeng pumasok na linya. Ibig sabihin, pag nakakita na kayo ng yellow line, huwag na kayong papasok dyan. Bakit? Kasi pasalubong na po yung traffic flow diyan. Pwede kayong mabundol dyan. So, ganun po yon. Pero, commonly, ang ginagamit talaga, white, solid white. Yan po ay galing mismo sa LTO. Pagdating naman po sa vehicular accident, what to do when you get into a car accident in the Philippines? Meron tayong dalawang klase ng vehicular accident sa Pilipinas. Ito yung minor accident at saka yung major accident. Okay? So, sa minor accident, ito yung pwede natin gawin. Step 1, ensure safety first. Siguraduhin natin na safe po yung mga pasahero natin, yung kasama natin sa sasakyan. Ito pong minor accident para po ito doon sa mga maliliit lang. Kumbaga nag-side sweep lang, nagkasampahan lang, nagbumunggo lang yung bumper, doon lang po ito. Yung mga slow-moving na nagkaipitan lang, nagkasagian, then yun po yung minor accident. Avoid blocking traffic. Halimbawa, nagkabundulan lang yung bumper, nag-bumper to bumper lang yung dalawa, tapos andun sa gitna ng kalsada yung sasakyan nila. Ayaw nilang igilid. Anong gagawin dito? Dapat avoid natin yung blocking traffic. Hindi dapat tayo makaabala doon. Anong gagawin? Take photos. Kahit wala pa po diyang dumating na enforcer, kahit wala pa pong pulis na dumarating, pwede na po kayo mismo. Kasi minor naman to eh. Pwede po kayo mismo yung mag-take ng picture ng banggaan at pwede na po ninyong igilid yung sasakyan para hindi po kayo makaabala sa traffic flows. And exchange information. Pwede na po kayo, kahit wala pa pong enforcer at wala pa pong pulis dyan, pwede na po kayo mag-usap sa maayos na paraan. Hindi po yung nagbugbuga na, nagkaroon ng road rage, yon. Kailangan na talaga ng pulis pag may road rage na. Pero kung pareho naman kayong maayos, pareho naman kayong naiintindihan yung nangyaring aksidente, so pwede kayo mismo, pwede nyo nang ayusin yung nangyaring minor accident. Exchange information, pwede kayong magbigayan ng pangalan, yung address nyo, yan, contact number, okay, aayusin natin, and kukontak ko pa yung insurance information, yung insurance ko para dito, so pwede nyo sabihin yon. Try to settle the issue amicably. Contact yung insurance company. Yun yung pinaka-last na pwede nyo gawin, ay i-contact nyo yung insurance ng inyong mga sasakyan para naman kahit papano hindi kayo yung talagang gagastos ng pera at pwedeng bayaran po yan ng insurance. So, next. Dito naman po tayo sa major accident. Ito po major accident. Ito yung tulad nung nangyari kanina, yung video na pinagkita ko, yung pinag-usapan natin, major accident po yun kasi madugo na yung nangyari. So, at merong namatay. So, step 1, check for injuries, document the scene. Same po ito noon sa minor. Ito po, pwede nyo itong gawin kung kayo po ay hindi po nasaktan o kumbaga, okay, yung pakiramdam nyo, nakatayo kayo at okay naman, safe kayo, pwede nyo po itong gawin. So, cooperate with authorities. Na, dito na po, pumasok na po dito yung cooperate with authorities. Pwede nyo lang tawagan yung mga police officer, yung traffic enforcers, and then, contact your insurance provider. And then, at dahil ito nga ay major accident, file a report with the police. So, kailangan na dito ng report. Additional consideration, if you are unsure about any aspect of the vehicle accident, you were involved in, be it against another person, vehicle or team. Okay. If you get involved in an accident, legal advice to, you may want to consider consulting with a lawyer for legal advice. Sa isang driver, commonly, ang nagiging kaso ng isang driver is criminal liabilities. Diyan pumapasok yung reckless driving resulting physical injuries, reckless driving resulting to damage to properties, lalo na kung nasagi mo at talagang malaki yung kailangan na ayusin at nasira mo yung sasakyan o yung bihikulo nila. And then, reckless driving resulting to homicide. Ibig sabihin, kung namatay yung kabundulan mong sasakyan, namatay yung driver or may namatay sa loob, dyan papasok yung reckless driving resulting to homicide. Ang tanong, pwede ba yon na mag-file yung namatay against doon sa driver na nakabundol? Pwede po. Pwede kayo mag-file ng criminal liabilities. Halimbawa,
yung nakabundol ay namatay rin yung driver. Pareho silang patay. Paano yan? Wala na ba tayong pwedeng habulin? Meron pa po. Diyan po papasok yung civil liabilities. Pwede po nating habulin. Halimbawa, yung driver ay namatay, pwede po kahit tayong mag-file ng civil liabilities against the registered owner po ng sasakyan. Take note. Kaya minsan may mga pangyayari na pinafile ito separate po. Pinafile yung kaso separate, yung criminal case at yung civil liabilities. Kasi minsan merong driver na hiniram lang yung sasakyan. Hiniram yung sasakyan and then na-involved sa aksidente, namatay siya. Isasabihin ng iba, wala ka nang kakasuhan dyan, patay na yung driver. Yes, wala ka na talagang kakasuhan criminally. Okay? But pwede kang mag-file ng kaso for civil liabilities para po doon sa registered owner ng sasakyan. Kaya po tayo, maging maingat tayo, ano? Lalong-lalo na yung mga nagbebenta po dyan ng mga sasakyan ng second hand. Make sure po na kailangan yung sasakyan na second hand, pag binenta ninyo, make sure na asikasuhin po yan ng pinagbentahan nyo na ma-transfer sa kanya yung pangalan ng sasakyan. Why? Kasi ganito po, itong kinikwento ko, dito papasok yung problema nyo. Halimbawa, yung driver na yon ay na-involved sa aksidente gamit yung sasakyan na binenta ninyo sa kanya. Halimbawa, namatay yung driver. Ang hahabulin po nyon, kayo. Kasi kayo yung nakapangalan doon sa sasakyan. Base sa registration coming from the LTO. Pwede po kayong sampahan ng civil liabilities. Kayo yung magbabayad doon sa nabangga o sa na-aksidente nitong driver natin. So, mahirap yon. And then, ang civil liabilities, pinafile din ito against sa employer. Halimbawa, yung driver ay driver ng pribadong sasakyan, yung mga tracking, di ba? Hinahire sila ng isang company para mag-drive sa kanila. Ngayon, naaka-aksidente itong driver. At napag-alaman, base sa investigation, napag-alaman na yung driver ay hindi niya naman talaga kayang bayaran yung liabilities doon sa nabangga niya. Yung driver, kung wala naman pera yung driver para ipaayos yung nabanggang sasakyan. At kumbaga, wala naman yung driver na kakayahang ipagamot yung nabundol niya. Sino yung pwedeng habulin dito? Pwede ditong mag-file ng case against po doon sa employer. Sa may-ari ng sasakyan, sa may-ari ng truck, at sa may-ari o sa kumpanya na nagmamay-ari ng tracking company. I hope klaro po sa atin lahat ito. Yun lang po. Marami na tayong pinag-usapan. This is an information dissemination also. Hindi lang po para doon sa video natin na pag-uusap. Kumbaga, dinagdagan ko na po ng information dissemination para lahat naman po tayo ay magkaroon ng konting kaalaman pagdating po dito sa mga ganitong bagay. So, ganun din po. Ganun pa din. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood, sa mga viewers natin dyan. Shout out sa inyong lahat. Again, this is your friendly neighbors, friendly teachers, Kamis Vlogs, nagsasabi mula sa puso, I love you all. Bye-bye. Thank you.